Ang salita po ng Panginoon na may babahagi ngayong umaga ay matatagpuan po sa Kawikaan. May mga Bible po kayo. Puglatin po natin sa Kawikaan chapter 4, verse 20 to 24, 23. Para lang natin. So, Kawikaan, ganito po yung binabanggit dito sa wikang Tagalog. Makinig po tayo. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Igilin mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaan sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. 22. Sapagkat sa mga nagagatagpo sa kanila, ang mga ito ay buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso, buong sikap mong ingatan, sapagkat mula ito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. So, it's all about guarding our hearts. Yun po yung ating topic ngayon. Guarding our hearts. O yung Tagalog, kung paano natin babantayan ang ating kanya-kanyang puso. At ang Kawikaan po, at alam naman natin na the wisdom of Solomon came from God Himself. So anything na binabanggit ni Solomon when he speaks about things, asahan natin na it's a wisdom na nanggagaling sa Panginoong Diyos. At ito nga, ito yung mga paalala niya sa mga anak niya. Anak ko, makinig ka sa ating mga salita. Igilin mo ang iyong paninig sa ating mga wika. Magsalita. At ito pinakagusto ko, ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. At nagustuhan ko yung sa atin ng English sapagkat sabi niya, above all else, sabi niya, guard your heart. Yun yung wording niya doon. Ang iyong puso, iyong buong sikap mo, ingatan. Ingatan, bantayan. Well, ang puso, matagalingan natin na kapag pinag-uusapan ng salitang puso, it is always associated with the word love. Tama po ba? Yun po yung ginagamit natin. Pagka pinag-uusapan ng love, the most and the primary symbol na ginagamit natin is heart. Hindi ko po alam kung may iba pa kayong ginagamit. But wala na po akong alam na fundamental o basic symbol of love kundi yung heart. Ito din ay ginagamit niya pagka pinag-uusapan ng mga relationship. Hindi lang about love. When it talks about relationship, gusto ka na. Expression of desire. Papansin ka. Ginagamit din ito, yung pagkagusto, yung like, ay ginagamit ang heart. Na kapag kasalitang heart, ito rin pinakamalalag na simbolo ng pagkagusto. Kaya nga kapag minsan yung love, pinapalitan pa yun ng symbol na lang, di ba? Ay magdodraw sila ng heart sa halip na isulat yung love. Kasi ibig na kapag sinabing heart, ang understanding ay love agad. So napakaganda sana. Napakaganda na gano'n lang yung heart. Ano po? Napakaganda kung paano yung positibo lang yung pagkahulugan ng salitang heart. Ang problema, hindi gano'n. Kaya nga pinabanggit ni Solomon na kailangan natin bantayan ang ating puso kasi possible ba na
mag-iba yung nature ng puso. Possible pa na hindi na siya maging-love, hindi na siya pinagmumulan na ang dami yung kahulugan ng love na binanggit ng Bible. Ano po, kung when we talk about love, love is patient, love is kind, love is self-control, lahat yun, love yun. Ano po, napakaganda sana kung panay naman na lang yung laman ng ating puso. And it came to the point that while pondering about this verse, napansin ko din, ano nga bang dahilan bakit may kaguluhan? Bakit nag-aaway yung bansa sa bansa? Bakit di na lang magkasundo? Bakit magkagaling? Bakit may tagluto? Bakit may korupsyon? Bakit yung Nepal? Bakit yung Indonesia? Bakit sinusunog nila yung kanilang pamahalaan? Ang pinamawar, sinunog nila yung ex-wife ng Prime Minister nila ng buhay. Ano na lang katindi? Yung nasa puso nila, mga kapatid. Hindi ba ang tanong doon is all about heart? Ano ba yung nasa puso ng mga tao na ito? Bakit? Bakit yung Pilipinas na napakayamang bansa? Bakit namumulong? Tapos malalaman natin pinagkakasimulan yung kaban ng bayan. Tapos yung mga anak nila, ATM machine daw nila yung kanilang mga tatay. Grabe. Ano kanyang problema? I realize that it's all about heart. Nasa puso nila. Anong pinupunto ni Solomon dito? The first thing gusto ko pakita ni Solomon dito, what is the priority of our hearts? Ano po yung priority ng ating mga puso? Bakit ba nakakagawa ang tao ng iba't ibang klase gawain na hindi kaaya-aya? Hindi lamang yung mga problema sa society. When it comes to relational problem, relationship problem, I tend to realize that it's all about heart. Bakit hindi magkasundo? Bakit nag-aaway? Bakit nagtatalo? It's all about heart. It's not just about differences. Because if the heart is right, there's no, walang sinabi yung mga anong tawag nila dito? Irreconcilable differences. Irreconcilable differences. Yun daw kasi minsan yung madalas na pinagtatanungan ng mag-asawa o ng isang pamilya, yung pagkakaiba nila. Yet we forget that we were all created unique. Normal lang na may mga pagkakaiba tayo. But if the heart is right, I think magiging maayos ang lahat. Heart, what is the priority of our heart? Ang sabi ni Solomon dito, ang mga salita mo'y pakinggan mo, ikilig mo yung pandinig sa ating mga wika. Salita, wika. At ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso.
Beside, alam mo ba itong word ni Solomon na ito? It echoes the word of David. Nung siya ay nananalangin sa Diyos, ang sabi niya, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Ano po yung priority na ating mga puso? Kumusta po ang inyong mga puso? Natutuwa ako ngayon sa mga emoticon ba tawag ko sa Facebook o sa Messenger. Kasi dati-dati pula lang ang nakikita kong kulay ng heart. Ngayon, ang dami ng kulay ng heart. Nagugulat ako kapag ka may nag-heart sa thesis ko sa GC ng mga estudyante. White. Hindi lang white, purple pa. Iba-iba pala ako, saan nagaling pa? Madami silang ginagamit ka heart. Di ba pwedeng red lang yung heart? Bakit iba-iba yung kulay? Kayo po kung kayo papipiliin, ano po yung gusto niyong kulay ng inyong heart? May black din po doon. May gray heart pa doon. So, ano po? Ano po kayong magandang kulay ng heart? Ito po tayo sa priority of the heart. Ano po? Sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kayamanan. Ang understanding natin ng kayamanan, talks about material na naman. But it depends what you value most. Ano po ba yung pinapahalagahan natin na pangunahin sa ating buhay? Kung ano yung pinakamahalaga sa atin, that is our kayamanan. That is our treasure. The question is, ano po iyon? Ano yung pinakamahalaga? Sapagkat sinasabi ng Panginoon, napakaliwanag na pinabanggit niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandoon ang iyong puso. So, tayo naman po makakaalam kung ano po yung kayamanan natin. At automatic po, ano yung pinakamahalaga sa atin, that is our priority, whether we like it or not. Yan yung pinakamahalaga sa iyo, yan yung madalas po pinapahalaga, pinapansin, and that is the pinakamahalaga sa iyo. Paano mo malalaman na pinapahalaga sa iyo? Yun yung pinagsasakripisyo mo ng buhay mo. Binibigyan mo ng most of your time, most of your effort. Hindi pwede, kaya nga nagtatalo yung mag-jowa. Nasasabihin ng isa, mahal mo ako, pero iba naman yung priority niya. Diba? Hindi tama yun. Illogical yun. That is why it is clear sa ating Panginoon na kung sino yung pinapahalagahan mo, yun yung iyong kayamanan. At kung yun yung kayamanan mo, nandun yung iyong puso. You cannot say that you value most the Lord our God when you can even give Him time, effort, anything that we have. You can even sacrifice. Hindi natin pwedeng sabihin na kayamanan natin ay Diyos. At hindi natin pwedeng i-claim na ang puso natin ay nasa Diyos. Inuulit ko yung puso is tantamang with your kayamanan. At yung kayamanan, paano mo madidistinguish? That is the most valuable thing sa iyo. But yun, binibigyan mo ng effort, time, sacrifice, and everything that you have because you value Him.
And if that is what you value the most, then hindi natin pwedeng sabihin na kapag kayamanan natin ay nandito sa mundo, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang nasa puso natin. Amen? Maging malinaw po sana sa atin yun. Okay? Sabi na dito, that is why, sa utos ng Panginoon, ano yung pinakamataas? Love the Lord your God with all your heart. Puso, mga kapatid. Na kung meron man tayong pahahalagahan at ibabaliw at gagawin kayamanan natin dito sa lupa, it should be done, Lord. Naaalala natin yung mga iba't ibang klase ng utos ng Panginoon. At kung minsan nakakaligtan natin yung basic na utos niya. At kung ano yung basic na utos niya, yung sana yung pinakauna natin sinusunod. Kailan ang pinahalagahan natin ang huli ang relasyon natin sa Diyos? Ano ba? It is a realization with our relationship with God. I searched about the function of his heart. According to science, our heart beats 100,000 times a day. And it is 2.5 billion times a year. This imagine yun. And that beats means life. So that is how the Lord bless us with His heart. And yet, yung nagbigay ng heart na ito, questionable kung siya yung nandito sa puso na ito. Kasi hindi lahat ng tao, yung Diyos yung nasa puso nila. That is why Solomon said, we must guard our heart. Anong dapat naman ito? Salita ng Panginoon, ang pagmamahal natin sa Diyos. And another thing, heart is the center of our body. Heart is the most fundamental thing o pinakamahalaga na tinitingnan ng Diyos sa tao. Anong sabi niya? Human or mankind look on the external, on the appearance, but the Lord look on the heart of man. Ano po? So priority. Not only us can tell, sino nga ba yung priority natin? Ano po? Pangalawa, purity. How we will guard our heart? Purity. Kumusta po ang ating puso? Is it pure? Ano sabi na binasa natin kanina? For everything you do flows from it. Guard your heart above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Everything you do. Lahat ng ginagawa natin, may concept ang ating puso. Ginusto natin, ibig sabihin. And the will doesn't reside in our mind. The will resides in our heart. It dictates the mind. The mind, however, binabalansin na yan, pero minsan, most of the time, heart has its own will na mahirap balikin na isip. Yun yung pinakamahirap because our heart has its own will. Nandito mismo yung sentro ng will natin, ng ating desire
Kapag ka ito ang gumana, na hirap yung puso natin, ay yung isip natin. Kahit alam ng isip natin kung ano yung tama ang sinusunod niya, ay yung gusto ng puso. Purity. Kumusta po yung purity ng ating puso? Is it pure? Bakit? Bakit tayo nagkakagawa ng masama? Bakit tayo nagkakagawa ng kasalanan? Because we follow our heart. Another twisted statement of the world is follow your heart. But the Bible says follow Jesus. Magkaiba po yun. And never in the Bible that the Lord says, follow your heart. What He says is, love the Lord with all your heart. That is how we guard our heart, mga kapatid. Ano sabi ng Biblia about purity of our heart? Sabi na dito, blessed are the pure in heart, for they shall see God. How are we going to describe purity? Madalas kong sinasampo itong purity na ito. Let's say may isang gram ng tubig. Malinis na tubig. May isang gram na malinis na tubig. Kaya Sister Minda yung kulay blue. Sabihin natin may laman yun na napakalinis na tubig. And yet, magpatak ka. Isang patak lang. Just a drop, small amount of insecticide. Iinumin ba natin? Iinumin pa ba natin? Hindi na natin iinumin. Just a small amount of insecticide or pesticide or any bad substance. You will not going to drink that clean water because it's no longer pure. Purity, hindi ibig sabihin na purity ay pastor, pure pa naman, ang konti lang naman yung nagawa ko. Mali, nagawa ko, kasalanan. Tuloy ka po pa naman. Is the purity? Lahat po tayo. Kaya nga, lahat tayo ay recipient ng salita ng Panginoon because all of us, hindi natin masasabing we have this cleanness heart. Patuloy nating bantayan. Kasi kung meron lamang, di sana hindi na umuutos ng Bible na bantayan natin ang ating puso. But the Lord knows that our hearts is inclined. Our heart is inclined to evil. Minsan, gusto mong sisihin din. Pwede ko bang isisi sa evil yung mga ginagawa natin masama? We cannot. We can. Alam kayang pagdirin na nag-iisipan mo, is it the evil ang tamang sisihin sa lahat ng mga ginagawa natin masama? We can. I don't think so. Because we have this ability to decide, to choose. May kakayanan tayong piliin kung ano yung tama at mali. And if we choose what is wrong, ibig sabihin yun yung nasa puso natin. Ano mga kapatid? Purity of our heart. Ano pa binabanggit dito? Kaya nga binanggit ko sa inyo na halos majority ng mga problema nag-iisis, it's all about heart.
na kung meron lang sana pagmamahal, pag-ibig sa puso ng tao, wala sanang gera, wala sanang gulo, wala sanang mura na tao, matuto sanang magpakumbaba, matuto sanang magpagaya, matuto sanang magmalasakit kung tama yung puso ng tao. Pero dahil galit sila, gusto nilang kamkamin lahat ng yaman ng bayan. Yan yung nasa puso niya. Kaya nga nakakatakot pala maging politiko. Because I believe so that there are lots of politicians na baguhan na ang intention ay tama. Matuwid pa sila, tama naman eh. Totoo naman sila nung sila nangangampanya eh. Totoo. But the problem when they enter, bigla na lang umapit sa kanila yung interruptor. Ito po sa inyo. Diba? Ito po sa inyo, sabi naman ng mga chief ng mga department. Doon na sila nagiging impure. Kita niyo, kaya napakahalaga na bantayan natin ang ating mga puso. Sapagkat kahit gaano ba kalinis ito, kapag yung surroundings mo ay puno-puno ng kasamaan, it could contaminate. Alam niyo yung contaminate na salita? Makontaminate by infection. Contamination meaning mahawa. Mahawa. Nahahawa sila. Itong mga niyupay ng politician na may tama namang prinsipyo, pagdating nila doon, naging ganun na din sila. Nahawa sila. And the worst thing, we are in no position to judge people. But, if ever, totoo man yun, maging ang anak ng pastor pa na, kilalang religious leader, so pwede pala magkaroon din ng dalawang kasalanan. Nakakala ko, di ba? Isa kang sikat na religious leader, tapos kaya involved ka sa corruption. So, nakakalungkot lang. And the last thing na binanggit ni Solomon dito, protection of the heart, yun na yung salita, ingatan mo ang iyong puso. From the priority of the heart, the purity of the heart, and the protection of the heart. Guard your heart means keep, sabi na dito, bantayan natin ito na sana ang nandito ay laging tama. Buklatin na natin yung Mateo chapter 7. Mark chapter 7, I should say. Gusto ko buklatin natin. Bakit ba kailangan natin bantayan ang ating puso? Mark chapter 7, verse... Okay? 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Bago natin, the Bible speaks. Akala natin, dito lang natin. Tama naman. Lahat ng masamang iniisip natin, it is because the heart says it. Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko itong gawin to, gusto ko gawin to. Sabi ng puso, it dictates the heart ay the mind niya. Kaya sabi ng Biblia, lahat, sabi niya, na lumalabas, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, evil thoughts. Hindi lang yan. Pag-igyapin, pagdadagaw, pagpapaslan, pangangaloyan, kasakiman, kasamaan, pandagayan, kahalayan, pagkaingit, paninirang buhay, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob ng mumula at nagpapadumi sa tao. What defiles a man?
what defines a man, anong nagpaparumi sa tao? Yung kanya, yung mga nagmumula sa kanyang puso. Nagmumula sa kanyang puso. Para kapatid, this is the source of our life. But this is also the source of our death. Kung ang puso ang siyang pinagmumulan ng ating buhay, or may I say the center of our life, because God is the source of life, it could be also the center of our death. Because in the Bible, sin means death. Okay? Sin is talked about with death. The very last enemy na ginapi ng Panginoong Jesus is death. Kaya nasabi na sino daw ang pinakamalakas? Napanood niya sa sabi na hangin, hindi ako yung pinakamalakas. Mas malakas sa akin ang mundo sapagkat kaya ako takpan, hindi na ako kapag may mundo, kaya na ako hadlangan. Sabi din ng ulat, hindi ako yung pinakamalakas sapagkat nandyan si hangin na kaya akong ilipat. Sabi din ng tubig, ng dagat, hindi ako yung pinakamalakas sapagkat kung umaraw ay nag-evaporate ako. Sabi ng araw, hindi din ako yung pinakamalakas sapagkat kaya akong takpan ng ulat. Sabi naman ng mundo, hindi ako yung pinakamalakas kagaya ng sinabi ni hangin sapagkat kaya mong sirain ng tao. At nung sabi ng tao, hindi ako ang pinakamalakas, sabi ng tao, si kamatayan ang pinakamalakas sapagkat kaya mong buksain ni kamatayan. E di tinanong ngayon, itong si kamatayan, mahabang panahon, sabi ni kamatayan, nakakala ko ako yung pinakamalakas. Until dumating yung tinatawag nilang si Jesus. Noong siya ay pinatay ko, hindi ko akalain kaya niya mabuhay. So that is, ang source of life, ang Panginoong Jesus. The center of our body is our heart. Kaya dapat bantayan natin ito. Kagaya ni David, sana ang pagbabantay natin dito, it is a vessel, mga kapatid. Ang ating puso ay isang lalagyan na what comes out, it depends what is in our heart. Paano natin babantayan? Let us follow the example. For example, David, I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. Napakagandang salita mo yan sa Psalms 119. Ano po? Isa. Napakagandang bantayan po natin. Gusto natin maging maganda, maayos lahat. Wala tayong masyadong problema. Guard our heart. Yan ang pinagmumulan ng lahat. Kapag ka ang heart, napuno yan ng galit, napuno yan ng masamang pagnanasa, napuno yan ng pagkaingin, ano pa? Napuno yan ng jealous, yung pagiging sakit, greediness. Kapag kaya ang nasa puso natin, automatic, yung ating ginagawa. Napakalinaw po sa Proverbs. Because everything you do flows from it. Galing sa puso. Ngayon, ang tanong, kumusta po ang ating mga puso?
Sana po, saan man tayo naroon, nasa loob tayo ng bahay, nasa loob tayo ng trabaho, nasa loob tayo ng church, o anuman ang ating sitwasyon, mabigat man, problemado man tayo, stress man, tuliro man tayo, masaya man tayo, heart check po tayo. Let us examine our heart. Amen po ba? Bakit? Sapagkat ito ang tinitingnan ng Diyos. It's always our heart. Hindi na tinitingnan kung ano yung estado natin dito sa mundo. People look on appearance, but the Lord look on the heart of man. Ha? Gusto natin maging maayos lahat ng relasyon natin. Check our heart. Gusto natin mabawasan lahat ng problema natin. Check our heart. It may not wipe out the problems kasi ang problem lang yan. But it's always the heart what matters most. Kung may kapayapaan dyan, kahit maraming problema mga kapatid, kung panatag yan ang puso, payapay ang puso, magaan ang buhay. Amen? Pwede po ba ngitian yung katabi ninyo? Huwag nang malungkot, sapagkat ang heart natin, alam natin, pagka good ang heart natin, magiging maayos pa ang buhay natin. Yes! Ay, napakagayang mabuhay dito sa mundo. Totoo lang, pagkatapos ng problema niya. Kanya din mag-asawa natin, sabi mo nga, pag sana Lord, huwag mong tanggalin ka ako. Puso ko sa iyo. Sige, wala nang lahat. Pero huwag sana yung puso ko sa paglilingkod sa iyo. Puso ko pagdating sa iyo. That is reflection. Kaya huwag po tayong maghihina, huwag tayong maglalapit. And always, yes, it may not go sa lahat ng gusto natin yung mga sitwasyon. Di naman lang kasi umaayon sa kagustuhan natin. Kahit ganun man, importante nasa maayos na kondisyon ng puso natin. Kasi kapag napuno yan, may problema na external, itong puso natin hindi pa okay, doble-doble. Kaya nagiging malinisin kapag may problema, di ba? Magagalitin tayo kapag may problema tayo. Ano man ang problema? Stress ako, right? Because it has something to do with our heart. Let us guard our heart. Yun po ang salita ng Panginoon na nawa na paalalahanan po tayo ng magmahal po sa sila.